Hello boss, mga idol. Konting tips lang po. Pero nga po na yung kamera ta. Ano. Kay klaro tong kameraman kay hiwi-hiwi. Konting tips lang po sa mga hindi lang katulad ko ng mekaniko, pati na rin sa mga may-ari ng truck or mga tropa natin na driver. Tips lang po ito. Ito po ay parts ng transmission ng high and low. Ito po ay selector ng high and low. Kadalasan po, ito po yung nagiging main issue ng transmission na hindi papasok yung low gear o either high gear. Sa mga ganitong sitwasyon, ayan o, yung nangyari sa spool niya. Ito yung nagtutulak sa high and low valve para ma-select niya kung high ba or low. Tingnan na yung nangyari. Oh. Common issue na po ito ng mga HOWO 371, HOWO 380, HOWO 420. Ito po, pare-pareho lang po sila ng high and low selector valve. Yung spool niya, kinakalawang kasi. Kahit sabihin natin na nasa parte siya ng transmission, nasa loob siya ng transmission, nababasa siya ng konting oil, pero may oil konti. Pero hindi lahat lubricated sa ilalim. Kaya may mga ganitong nangyayari sa kanya. Kinakalawang. Pati yung mga spring niya. Ito. Yung spool niya, yung maliit na spool. Ayan, kinakalawang talaga siya. Sa mga ganitong issue, hindi kasi lahat na internal parts ng transmission ng mga China truck is lubricated po siya. Hindi siya lahat lubricated, kaya yung mga ganito, kasama po siya sa periodic maintenance. Hindi lang siya kahit sabihin natin na abot siya ng mga 25,000 km o 10,000 km, hindi siya ganun kasi nagre-react yung chemical reaction na nagdudulot ng kalawang o corrosion. Kaya sa mga ganito, masasabi ko na kasama siya sa maintenance o preventive maintenance o periodic maintenance na. Kasi kailangan talaga to. Kasi malaki yung idudulot nito na problema pag ito kinalawang. Ito po yung niya sa papel niya sa loob ng transmission. Sa taas ng transmission. Ito po yung high and low valve na sinasabi natin. High and low valve. Ito. Ayan. Ito din yung minsan na nasisira pagka hindi siya naglulo o nag-high yung kambyada natin. Ito po yung shifter assembly. Dito po yan siya sa gitna. Ayan po. Tapos nakapasok po dito yung high and low valve. Diyan po siya. Ito yung itutulak niya, yung dalawang yan, yung may push rod na may bearing sa dulo. Yan yung itutulak niya. Pag itutulak niya to, ito yung low. Pag binitawan niya, ito, magiging high na naman siya. Ito, okay naman sa lahat. Lahat okay. Yung shifter niya, okay. Yung high and low niya, okay. Ito lang talaga yung problema. Marami kasing nangyayari sa mga ganito na pumuputok yung transmission. Yung iba, nagbaba na ng transmission. Tapos, hindi pa rin na-solve yung problema. Kawawa yung may-ari o kawawa yung may-ari ng sasakyan. O mas lalong mabubutas yung bulsa nila. Kasi nga, nagbaba ng transmission, magpapalit ng mga pyesa sa ilalim. Yung iba, hindi naman lahat na binabaklas talaga yung transmission. Pero may malalaking idudulot din po ito. Pag nag-stack up siya sa low, kahit anong pitik mo ng splitter niya,
yung high and low selector niya, dun sa may cambio, walang gagana na high. Di gumagana yung high. Kaya kahit gaano ka kalayo, low lang yung takbo mo. Hanggang kintalo lang. Yung may ano din yun. Yung iba din, nangyayari, may senaryo din na ganito na high lang yung nag-select. Walang low. Kaya yung ibang driver, pinipilit nila na papatakboy na high lang. Ang mangyayari doon, masisira yung clutch lining, clutch pressure, masusunog yung lining niya. Minsan, buong transmission talaga yung masisira kasi loaded ka. Sa mga ganito, mga 22 cubic, kakarga ng 22 cubic tapos nakahay ka lang. Wala, sunog yung clutch lining o may posibilidad yung transmission mo na masisira. Tapos ito lang yung dahilan. Bibili ka na ilang libo, 100,000 pa kung buong transmission papalitan ng parts o isang buong transmission papalitan abot ng mga 300,000 o 200,000. Pero pag ito nilinisan, kahit mga 10 piso lang na grasa, ilolubricate mo siya ng grasa, solve na yung 100,000 na yan. Yung malalaking problema. 10 piso lang, grasa, ilolubricate mo lang to, lilinisan. Yan mo yung mga kalawang. Ganyan siya kalaki yung kalawang. Yun kalawang. Yan. Ito lilinisan lang to, steel brush. Yan. Marami na nagka-problema dahil lang dito. Si-share ko lang to sa mga makakita ng video kasi marami na kasing sa atin pa yung sisi. Kasi nagkonsulta sa atin, tatawag lang, tapos sabi ganon, ayaw pumasok yung nila or stuck to low gear or stuck to high gear. Pero nag-advise tayo na linisan yung mga parts. Pero may mga ibang mekaniko na wala pang idea sa mga ganito, mga China truck na may transmission na ganito. Yung inisip nila talaga walang iba kundi baklasin yung transmission. Hanggang sa mapalaki yung gastos, wala namang nangyayari na sa transmission, walang nagbago. Kaya isi-share ko talaga to kasi may mga kaibigan ako na isang contractor din na naging kaibigan natin na gumastos na siya ng mga almost mga 180 o 200,000. Pero ito lang yung problema nung na-check natin. Sinisi niya tayo, ba't di na natin pinuntahan? Kasi nga, di naman natin kumpanya yon, may sarili tayong kumpanya na pinagtatrabahoan, kaya hindi natin napuntahan. Tapos ito lang yung problema. Lilinisan lang dapat, gagastos ka ng 10 piso na grasa o kahit 5 piso, solve na to. Di ka na magbabayad ng labor para ibaba yung transmission. Di ka na mag-overhaul ng transmission. Kaya ito, share ko lang to hanggang sa maabutan ng video. Sa mga mekaniko na tulad ko o mismong may-ari ng sasakyan, at least may idea tayo para hindi tayo malakihan sa gastos. Sa mga may ganitong transmission, mga China truck, Howo 371, Howo 380, Howo 420. Ewan ko lang sa mga bagong feature na Howo ngayon kung may binago sila na hindi na ganito. Kasi bawat truck manufacturer o bawat brand ng sasakyan, mga ganito, iba-iba kasi yung style ng transmission. Iba-iba din yung system nila sa paggawa ng air shifting na transmission. Ito, i-share ko lang kasi nga marami na nagka-problema dito, lumaki yung gastos na ito lang yung dahilan. Kaya i-share ko lang to ng mga ganito. Tapos pag ito nag-stack up din, pwede sasabog yung transmission mo. Ito kasi ito yung nag-hold na pag mag-select siya ng low, mag-high,
i-stop niya yung ano, dito. Dito yan siya papasok. Ganyan, may spring yan siya sa ilalim. Dito yan nakapasok. Oh. Dito. Ito. Diyan. Tapos, dito siya kakalang. Pag nakaset siya ng high. Ayan. Dito. Ito yung tutulak ng hangin. Papunta dun sa loob. Ito. Lock siya. Pag ito naman nawala, pag ito nag-stack up, or hindi na ibalik yung spring sa pagkabit, galing sa high, kahit naka-high siya, tapos ipitik mo siya ng low, papasok siya kahit naka-high siya. Kasi hindi ito nakalock pag di nabalik to or nabalik yung spring niya. Kaya kailangan talaga to. Kaya para hindi sasabog yung transmission natin. Kasi sa huwo kasi, mga huwo, pwede mo siyang kahit naka-engage siya ng high, kahit ipitik mo siya ng low, wag mo lang bunutin yung cambio, hindi yan papasok ng low. Tapos kung nakapitik ka man ng low, kahit magpitik ka ng high, wag mo bunutin yung cambio, hindi yan papasok sa high. Pero pag ito nawala, papasok yan kahit naka-low or high ka. Automatic selection ng high. Kaya minsan sasabog yung transmission pag nag-stack up to. Ito yung maliit na parts na to. Kahit ganito to kaliit, magkukusto ng 100,000. Mabuslot lagi imong bulsa ni. Kani, ingani kahait, gamay ingani kagamay raw. Mabuslot ni sa imong bulsa para mayagyag imong 100,000 o 300,000. Kana lang, share lang nako. Kay para hindi mabuslot ang bulsa ba? Mabangag-bangag yung bulsa. Ayan o, sa ilalim mo. Buslot ang kahimtang lagi ugmaw. Okay, kalawang na. Kato lang, og daghang salamat.